Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Marahil ay mahirap isipin sa atin sa Pilipinas yung konsepto ng reyna. Dahil tayo naman po ay hindi hari at reyna ang nangunguna o namumuno sa bansang Pilipinas. Meron tayong presidente, may vice-presidente, yun nga lang meron tayong first lady. Kaya medyo mahirap makuha natin ang ibig sabihin ng pagiging reyna. Maliban siguro dun sa mga ina na narito o mga kababaihan natin na minsan o marahil magpahanggang ngayon, ang inyong pakiramdam kayo ay reyna ng inyong tahanan. Yung bang sinabi minsan ng iyong asawa, "Ikaw ang reyna ng buhay ko." Napakasarap siguro ng pakiramdam. Ano po? Lalo na bata-bata pa tayo. Yun nga lang, pag tumatanda na, hindi ko lang alam kung reyna pa rin. Ang turing sa atin, ano? Pero maganda po ang karanasan ng pagiging reyna ng isang ama ng tahanan o isang reyna ng isang tahanan. Ano po? Kayo itinuturing ng katangi-tangi, espesyal. No? Kayo pinagdilingkuran.
Sa panahon ni Jesus, noong naunang panahon ng bayan ng Israel, ang bawat hari, okay? Ang bawat hari noong sinaunang Israel ay mayroong tinatawag na Queen Mother. Sino iyon? Yung nanay ng hari. Nung sinaunang Israel, ang bawat ina o nanay ng hari ay may natatanging karangalan. Ito ay ang tawaging Queen Mother. Yan. Reynang ina. Kaya ang ating mahal na Birheng Maria ay tinuguri ang Reyna. Dito pa nga lang sa Ebanghelyo natin. Noong dumating ang Anghel Gabriel at nangusap ang Anghel Gabriel sa batang-batang si Maria, ano ang sabi sa kanya? Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Doon pa lamang po, sa sandali ng pag-aanunsyo ni Anghel Gabriel sa pagkakahirang ng batang-batang si Maria, ipinahayag na si Maria ay magiging reyna. Dahil tinuring na yung magiging anak niya ay magiging hari at may paghahari na walang hanggan. Isang dakilang karangalan para kay Maria na maging reyna. Gayunpaman, ang pagiging reyna ni Maria ay hindi lamang reynang mana. Hindi lang dahil anak niya ay hari, kaya ipinatong sa kanya ang korona ng pagiging reyna, kundi kung ating susubaybayan, si Maria sa kanyang buhay, pinatunayan niya na karapat-dapat siya sa pagiging reyna. Kaya nga sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. 8 araw matapos ang Assumption noong August 15. Pinagdiwang natin yung pag-akyat ni Maria, kaluluwa at katawan sa langit. At ngayong araw na ito, atin pong sinasariwa ang pagpuputong ng korona bilang reyna ng ating mahal na Birheng Maria sa langit at sa lupa. Ito po ay nangyari dahilan nga din doon sa kaniyang ipinakitang halimbawa sa kanyang buhay. Hindi siya nananangan. Ako na naman ang nagluwal sa iyo, anak. Siguradong reyna na ako. Hindi siya nanatili doon sa pribilehiyo na siya ay pinili, nag-iisang pinili ng Diyos sa buong kasaysayan ng sangkatauhan para iluwal ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya doon natigil dahil sa kanyang buhay, ipinakita po niya ang kanyang pagiging karapat-dapat sa korona ng isang reyna. Sa anong paraan? Una, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod niya, lalo't higit sa panahon ng panganib, sa panahon na walang kasiguruhan, sa sandali na walang kasiguruhan, ipinakita niya ang pagsunod. Minsan po, madali sa ating sumunod kapag walang puwersang sumasalungat sa atin. Pero kapag naalangan na tayo sa sitwasyon, ang hirap sumunod. Pag kumakalam na sikmura ninyo, kapag kayo ay pinagtutulakan na sa pader, ang hirap sumunod minsan sa kalooban ng Diyos na manatiling tapat at mahinahon. Pero ang halimbawa ni Maria, siya ay sumunod sa panahon na napakahirap at walang kasiguruhan at siya ay nasa lagay na alanganin. Doon sumilay ang lalim ng pagsunod ng mahal na Birheng Maria na isang katangian ng isang reyna. Pangalawa, makikita po natin ang tapang ng ating mahal na Birheng Maria. Tapang. Lalo na sa panahon na inuusig ang kanyang anak.
Sa panahon na tinutuligsa ang kanyang anak, sa panahon na muntik nang patayin, ihulog sa bangin, bugbugin ang kanyang anak, naroroon siyang sumusuporta. Lalo pa siguro nung hinuli na ang kanyang anak, hinagupit, pinahirapan, sinugatan, ipinako sa krus, hanggang sa naghihingalo na habang nakabayubay sa krus, naroroon ang puso ng isang inang reyna. Nandun sa paanan ng krus. Makita natin ang tapang ng ating mahal na Birheng Maria, ipinakikita ang isang katangian ng isang reyna. Tayo po tumanggap ng pribilehiyo na sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, tayo pinatawag. Sa pamamagitan ng kumpil, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Pero ang dalangin natin, sana hindi lang tayo matitigil sa minana nating dangal. Sana din po, kagaya ni Maria, ipakita po natin sa ating kilos salita, ipakita natin sa ating buhay na tayo nga ay tunay na karapat-dapat na dalhin ang dangal bilang anak ng Diyos. Hindi po tayo bininyagan para lamang manood, tumigil, maghintay. Tayo po ay binigyan ng dangal bilang anak ng Diyos para isabuhay po natin ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos at pagiging matapang na panindigan kung ano ang kabutihan at kung ano ang katotohanan. Ano ba po yung ginagawa natin? Ano pa po ang ginagawa natin bilang patunay na atin pong ipinagpapasalamat at isinasabuhay ang napakagandang dangal o karangalan bilang mga anak ng Diyos?